Hello guys, good morning muna rito at good evening dyan. At eto ha, ganda na naman ng gising natin. Napuyat lang tayo kagabi dahil sa impeachment, no? Pero eto guys ha, tulad ng sinabi ko sa live kagabi, kagabi dito, kahapon dyan, hapon naman dyan, di ba? Okay. So, sabi ko ito, pag-usapan natin ngayon, ang napag-usapan namin ng ating puting kabayo at nalaman ko kung bakit galit na galit itong si Inday Sayad at talaga namang gustong-gusto niya gustong-gusto niya na what you call this? Dapat ay ma-dismiss ang grave threat na demanda sa kanya dahil na-dismiss nga ang 'di ba? Sa piskalya, na-dismiss ang inciting to sedition. So dapat ang gusto niya pati yung grave threat, okay? Now eto, pag-usapan natin kung ano baga ang magandang bagay Bagamat sa tingin ng marami, meron akong nakitang isang nag-comment na didilis sa mga post ko. Sabi niya, grave threat lang naman yan, madali lang yan. Totoo naman, grave threat lang at may piyansa. Siyempre, sabi nila, makakapiyansa naman si Sayad. Totoo naman, makakapiyansa yan. Pero eto ha, bagamat grave threat yan, makakapiyansa si Sayad, pero si Sayad ay galit na galit at inis na inis at gustong-gusto niyang kahit yung grave threat na yan ay ma-dismiss agad-agad yan. Bakit? Kasi nga, pag-usapan natin, malaki ang epekto nito sa mga pagbiyahe-biyahe niya, okay? O, yan ang ating pag-uusapan, guys. Ito ha. So, dahil sa hindi na-dismiss ang grave threat, so, anytime soon, ito ay, nasa RTC na, di ba? Dinemanda na, iniakit na ng, sa RTC na. So, anytime soon, kapag dumaan na sa proseso, nakagawa na ng counter affidavit itong si Inday Sayad, na ito. I think mararaffle na ito, no? So pag naraffle na ito, ang mangyayari dito maglalabas ang RTC dahil hindi nga dinismiss, maglalabas ang RTC ng warrant of arrest, okay? May indict itong si Inday Sayad, okay? So, maglalabas ng warrant of arrest. Tandaan nyo ha. Okay. So, pag naglabas ng warrant of arrest, syempre, si Inday Sayad, kailangan niya sumuko. At kailangan niya, syempre, unang-una, magsuot ng damit na BGMP. At kinakailangan niya magpiano kahit hindi pa siya marunong magpiano. Dito matututo talaga siya. Matututo siya na magpiano. Syempre, pagka-piano, pagkasuot na niya ng BGMP, kukuha siya ng hawakan niya, magkakaroon siya ng photo ops. So, syempre, for the first time in her life, baka magkakaroon siya ng isang napakagandang picture. Kukunan siya ng isang napakagandang mugshot, no? Na hawak-hawak yung kanyang pangalan rito at ang kanyang kaso. Nasa may dibdib, di ba? Nakaganon siya. So, yan ang isa sa pinakamaganda mangyayari. Magkakaroon na siya ngayon ng picture. Di ba? Magkakaroon na siya ng mugshot. Okay. Pero eto yun guys Alam nyo ba na kapag si Inday Sayad ay may warrant of arrest na, at syempre siya ay nakapagpiyansa, siya ay on bail. Alam nyo ba na sa tuwing lalabas siya ng bansa at plano niyang bumiyahe at tumakas, no? Kinakailangan niya ngayon magpaalam sa korte. Kinakailangan na niya ngayon na kada labas niya dahil siya ay on bail, kinakailangan na niya ngayon na magpaalam sa korte. Yun ang pagkakaintindi ko Lahat ng mga nakapiyansa ngayon, no? Kinakailangan yan na kada aalis at lilipad papunta sa ibang bansa, kinakailangan nilang humingi ng clearance galing sa korte.
Otherwise, sa pagkakaintindi ko, mahaharangin at aharangin yan sa immigration, di ba? So ngayon, si Inday Sayad, talagang mamomonitor. At the same time, sa part niya, ito ay very annoying. Oo, nakapiyansa siya, on bail siya, kaya lang, kada babiyahin niya, dahil on bail nga siya, kailangan niya magpaalam. Kailangan niya magpaalam sa korte, di ba? Yun ang aking pagkakaintindi. So, sa kada travel ngayon ni Inday Sayad, maliwanag na mangangailangan siya ng clearance galing sa korte. O di ba ga? So, ibig sabihin, ang galaw niya ngayon, ang galaw ni Inday Sayad ngayon, ay anong tawag dito? He don't have the total freedom, no? After niya mag-bail. So, ibig sabihin, dinumero na. So, hindi siya pwedeng basta magbiyahe ng gusto niya. So, magpapaalam na siya, kukuha na siya ng clearance ngayon sa korte. So, hindi lang siya kailangan kumuha ng clearance sa Malacanang, pati na sa korte. So, dito pa lang, annoyed na itong si Inday Sayad, no? Iniisip pa lang niya, talagang siya ay mabubuang na. Mabubuang na at kumbaga si Inday Sayad, sabi niya, ano ba ito, masyado na perwisyo na siya nito, no? Isipin mo na kada kilos mo parang may nakatingin na sa'yo dahil nga hindi ka makakalabas. Ngayon, eto pa, hindi ka makakalabas kung hindi ka bigyan ng clearance ng korte. 'Di ba? Hindi ka haharangin ka talaga ng immigration. So, kada biyahe mo, kailangan mo nang humingi ng clearance doon sa korte na nag-issue sa'yo ng warrant. Sa korte na kung saan dinidinig ang iyong kaso na grave threat. Dito sa RTC, Quezon City, hindi ko lang alam kung anong branch, no? Basta dyan sa Quezon City sa RTC. So, kinakailangan na ni Sayad na palagi na lang magpaalam. Pero, ang pinakamaganda rito, malamang-lamang yung kanyang mugshot. Malamang-lamang maglilik yan, no? So, magiging paborito na natin na background ang mugshot ni Inday Sayad. Yung dating green na t-shirt, ngayon ay magiging orange na. Di ba? Mas may nakalagay na BGMP. Ang sarap at ang sayang tingnan ito. Isipin mo si Inday Sayad. Pero Inday Sayad, huwag ka mag-alala. Practice pa lang yan. Di ba? Practice pa lang yan. For sure, hindi naman siya makukulong dahil magpapiyansa agad yan. Sigurado yan. Pero at least nakapag-practice na. O di ba ka? Kasi sinasabi niyo grave threat lang yan. Grave threat niya. Pero si Inday Sayad ninyo, kailangan magpaalam sa korte kada aalis. High blood na naman ang mga didilis nito. O di ba ka? Yun ang tunay na mangyayari. Okay? So, kaya nakakatuwa. Mga ilang araw lang siguro yan. Baka lalabasan na yan ng ilang araw o baka pinakamatagal, 1 buwan baka labasan ng warrant. So, yun lang. Sa mga bobong didilis at may sayad dyan na nyo. Ang tata nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!